Send lang po kayo ng inyong mga text messages. Good morning kay Nanay Ellie. Nanay Ellie, hindi mo na kita masagot ha. Mamaya na lang pag mahaba-haba ang aking commercial break. Ipatangatan ko lang apo iti makmat this time tanong makompleton dagiti na utang ko kadagiti naggatendar apo iti Unity Walk the last Friday. Dito yung apo ni gaya nga kongresista apo Lawrence Santa Ana agyaman ak certain patulod mo nga ladawan agis istok actually di Facebook mo dagaminti sa bali nga kadwa may so nga bagmot tagdangdang nga naira na timat apo iti panagpabigbig na background kun kastamot ti plataporma na naturod dagiti plataporma ni apo Lawrence Santa Ana dangganyo apo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng nakikinig. Ito po si Lawrence Santa Ana, isa pong aplikante. Gusto pong magtrabaho. Gusto pong maging manggagawa ninyo. Ang job description po ng isang congressman ay gumawa ng batas. Kaya akin pong ilalatag ang aking resume para inyo pong unawain kung ako ay karapat-dapat. Ako po ay nagtapos sa St. Mary's University ng Bachelor of Science in Engineering. Pagkatapos po ng maraming taon, nagbukas po ng College of Law ang St. Mary's University at ako po ay nagpatala at natapos ko po ang tinatawag nila ngayon ay hindi na law graduate, Doctor of Jurisprudence. Mag-throwback po tayo para lalo niyo po ako makilala. Sa panahon po na ako ay high school, ako po ay naging editor-in-chief ng aming school organ. Nag-orgi po ng mga national, regional press conference, national press conference para sa paaralan at para sa akin. Naging outstanding young Isabelino po ako para sa Parangal Isabelino sa Provincial Capitol sa Ilagan, Isabela. At naging kinatawan po ako ng Region 2 para sa Search for Outstanding Youth Leaders of the Philippines. At naging regional chairman ako ng Samahan ng Pinunong Kabataan ng Pilipinas. At nung ako po ay magtatapos ng high school, nakatanggap po ako ng Jerry Rojas Leadership Award bilang Pangulo ng Student Supreme Council. At nung ako po ay nag-aaral sa SMU ng College of Engineering, ako po ay naging Pangulo ng Association of Civil Engineering Students. At naging best debater din po ako sa Interdepartment. College of Engineering po ang nag-champion at inyo pong lingkod ang naging best debater. Sa taon na bago ako magtatapos, sa pamamagitan ng dating presidente ng St. Mary's University, si Father John Van Bowel, ako po ang kanya pinadala sa Teachers Camp bilang kinatawan ng St. Mary's University para sa National Essay Writing Contest. Kaya ulitin ko po, ano po ba ang job description ng isang congressman? Bilang isang mambabatas, ang priority ko po na unang batas na aking susulong sa Kongreso, sinasabi natin, Philippines, 500 years of Christianity, and yet we are one of the most corrupt nation on earth. Bakit hindi ito napipigilan? Kaya dapat ipasa natin ang death penalty para sa mga plunderer. Dahil mahigit 100 milyong Pilipino ay biktima ng mga korap. Nasa sanggol pa lang ang bata, biktima na ng mga korap. Dahil yung isang ina, nasa sinapupunan pa lang yung kanyang sanggol. Bumibili ng vitamina, bumibili ng gamot para sa sanggol na kanyang sinapupunan. Sa pamamagitan, bili niya sa butika, nagbabayad siya ng indirect tax. Yung dadali na sa huling hantungan, sa libingan, magbabayad pa rin ng tax. Kaya lahat tayo, biktima ng mga kurakot sa gobyerno. Ano man ang bilhin natin, nagbabayad tayo ng tinatawag na direct tax, corporate tax, indirect tax. Pangalawa, na aking magiging panukala,
Divorce law, maraming ayaw dyan eh. Pero sa buong mundo, Pilipinas na lang ang walang divorce. Sa Italia, na kung saan nandun ang Vatican City, merong diborsyo. At ang diborsyo ay para lamang sa mag-asawang hindi na nagkakasundo, nagkakasakitan ng emosyon, pisikal, na nasasaksihan ng mga bata. May nagsasabi rin na ang diborsyo ay nangihikayat ng paghihiwalay ng mag-asawa. Pero bakit naman maghihiwalay ang mag-asawa kung nagmamahalan sila at masaya ang kanilang pamilya? Ang diborsyo, hindi magastos. Hindi tulad ng annulment of marriage. 200,000 ang pinakamabang gastos sa proseso nito. Ibig sabihin, ang annulment ay para lang sa may mga salapi. Yung mga ordinaryong tao, kahit gusto na nila maghiwalay o gusto magpakasal sa bagong pag-ibig nila, hindi nila magawa dahil wala silang pambayad sa proseso ng annulment. May nagsasabi rin ng Pilipinas daw ay Kristiyanong bansa kaya hindi dapat ipasa ang diborsyo. Ibig bang sabihin ang mga Pilipino ang pinakabanal sa buong mundo? Kaya tayo walang diborsyo? Pangapat, dapat ang sahod ng manggagawa, yung ano'y sweldo sa NCR, lahat din sa buong probinsya, ganun na din. Dahil pare-pareho naman ang bilhin. Yung mga fast food sa Metro Manila, fast food dito sa Nueva Vizcaya, di ba pareho lang ang halaga? Eh bakit natin iba-ibahin yung presyo ng sweldo natin? Panglima, ito po medyo critical po to. Dapat po ipasa natin ang Philippine National Guard at gawin nating localize ang Philippine National Police. Nang sa ganon, sino man miyembro ng PNP na nasa local government unit, answerable agad sila doon sa chief executive na probinsya o bayan na kanilang kinalalagyan. Ito, sa mining industry, napakaliit po ng buwis na binabayad ng malalaking kumpanya ng mining sa gobyerno. 300,000 square kilometers ang area po ng Pilipinas. Pag-aari po natin lahat ito. Bakit hindi tayo mismo o ang gobyerno mismo ang mag-explore ng makayamanang ito? Nang sa ganon, kahit sinong Pilipino, bata man hanggang sa tumanda, makinabang sa likas na yaman na to. Pangwalo, tuwing may eleksyon, yung mga national figures, kontra sila sa anti-dynasty law. Pero ayaw naman nilang gumawa o mag-enact ng enabling law para buhayin yung anti-dynasty law. Hanggang lip service lang, hanggang salita lang. Diba? Ayaw ko ng dynasty. Pero ayaw naman lang gumawa ng enabling law sa Kongreso. Pangsyam, lahat ng institusyon, universidad o koleyo, bagamat libre na ang pag-aaral ng mga estudyante, dapat libre na rin ang boarding house, meal allowance, lahat libre. Nang sa ganon, yung estudyante makakakonsentrate ng pag-aaral. So, ulitin ko po, aplikante po ako, kayo po ang aking employer. Nilatag ko po yung resume kayo. Bahala po kayo kung ako po ba karapat-dapat yung maging manggagawa o magiging kinatawan ninyo sa Kongreso. Magandang umaga po. At may kasabihan pala, the first responsibility of a leader is to define reality. And the last is to say thank you. In between, a leader is a servant. Magandang umaga po. Thank you. Data mo tapo titimog ni Apo Lawrence Santa Ana, and that ends our candidates forum. Yung ating pong version dyan po yan sa
St. Dominic Cathedral nga naangay apo idi Biyernes. So at least nangaganyo partially apo na iti panangilanad da iti plataforma da iti bagida apo kas maysa kadagiti pagpilyan nyo anyaman nga posisyon wenno partido da apo kadagiti sumarsarunon to baka bulan to apo iti Pebrero sumragtumat apo iti candidates forum iti DWRV sa pela kumakat join tumat dagiti kandidato iti ayab tayo kadakwada wenno awis tayo kadakwada. Okay, sakbayak nga mapangkami that interview kini Ma'am Eva Duniego from TESDA, no? Baka dadagiti sa Ludsudyo. At iti man lang apo panawagan iti gayem nga pulis. Uray handak sa pampansinan ng dagiti taga PNP headquarters. Kuna nang mabalin ka no apo dagiti na government officials nga luglugan, mga red plate, apo nadadayaw, natatakneng apo nga mangiman maneho, mangigigam iti red plate nga lugan, lumabas kay kano mamut iti checkpoint. Ket sumurot kay mamut kano iti pamili na. Han nga gaputa red plate kayo ket exempted kayo na apo kadagiti ma-check. Ket adda kano ngamin dagiti daduma gaputa na parada lalo dagiti 10 oras ti rabii winon ket alanganin nga aldaw Sabado Domingo kasya anda kay mo paraan ket no han siguro nga ano yung mga regular days lang nga muda nga nagapu kay to opisina ngem ito ko na di nakatungtong ko tatay na this happened in Nueva Vizcaya lang ay baga no nya nga ili. Kita irorol da kano pa ila ang DJ ni tawa kita isarsarang dan ja ID da nga kasla isupsupalpal da kano ja ID dan ang hinihiling nga is roll down the window kat nalatak mo tapo ja ti rules nga that is allowed nga kidawon da kanya tayo apo regardless no asino wino sino man ti makin ko kwet lugan red plate man day tawin no saan ket karkaro kumakano no red plate gaputa mas maawatan nyo kumakano as government employee no nya ter aramidan iti PNP. So bari-bari apo kadagiti naka red plate nga madina kayat nga madina launay ket mataktakon ti 10 seconds wino 30 seconds na po na pag magvi-visual search itong mga pulis wino nasakit na kam da nga ma-checkpoint da pwede da mo ta nga red plate. Wala pong exemption ang red plate.